Lagpas 50 ka na at nais mong malaman ang fitness mo. Mahalaga ang kontrol, galaw at flexibility. Dahil sa pagtanda, unti-unti tayong nawawala ng kakayahang gumalaw. Kaya gagawa tayo ng 3 test para makita kung paano mo ito malalampasan. At ipapakita ko rin ang mga ehersisyong makakatulton sa'yo para mas gumanda ang galaw mo sa ilang bahagi ng katawan mo. Umupo ka, mabilis, tumayo ka, pwede ka ring humiga kung gusto mo at iunat mo ang kaliwang braso mo sa harap mo. At ngayon, obserbahan mo ang kamao mo. Dapat nakatayo ito ng tuwid at tingnan mo ang siko mo. At ngayon, subukan mong paikutin pataas ang loob ng siko mo nang hindi gumagalaw ang kamao mo. Pagkatapos, ituwid mo ulit ang siko mo nang hindi ginagalaw ang kamao. Ganito ang itsura kapag tuloy-tuloy. At dapat manatili ang kamao sa pwesto. Iikot mo ulit ang siko mo ng patayo, ang kamao. Iikot ang siko, hindi gagalaw ang kamao. Pagkatapos nito, sige, gawin niyo na. At kumusta? Nagawa ba? Mag-iiwan ka ng komento. Gusto kong malaman kung kaya mo. Sa palagay ko, karamihan ay hindi agad nagtatagumpay. Pero ituturo ko ngayon kung paano gawin ito. Siyempre, kailangan mo talagang magkaroon ng stretching na makukuha mo sa pag-ensayo. Tingnan mo, ilagay ulit ang kamao sa harap tapos gamitin ang kabilang kamay para mahigpit na hawakan ito. Ngayon, makakapag-focus ka na talaga sa pag-ikot. Isang beses ganito, isa pa ganon. Ayos ba? Pagtrabahuan mo munang mabuti ang buong pag-ikot na yan. May kinalaman yan sa pagpaparelax ng mga kalamnan, sa pag-activate ng ilang hibla at sa pagbibigay daan ng iba pa. Kapag medyo marunong ka na, paluwagin mo ang hawak ng kamao mo at suportahan mo pa ito gamit ang 2 daliri para maramdaman mo kapag umiikot ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Mahalaga yan. Makakatulong sa iyo ang kanang kamay para manatili sa pwesto ang kaliwang kamao. Pagkatapos, lumipat ka sa mga daliri at kapag sanay ka na, pwede mo nang bitawan at makukuha mo na ang tuwid na posisyon ng kamao at sabay na pag-ikot ng siko lang maayos. Ayos ba? Sabi ko, mag-iwan ng totoong komento. Gusto ko malaman kung paano yon. Gagawa pa tayo ng isa para sa pulsuhan. Bakit? Sa panay na paggamit ng keyboard at mouse at iba pa, maraming mga flexor ng pulsuhan at daliri ang umiikli. Ano ang dapat mangyari? Dapat mo nang magawa, ipapakita ko mula sa gilid. Itaas mo ang kamay mo ng patayo. Dapat makuha mo ang 90 gradong anggulo sa pagitan ng iyong bisig at palad o mga daliri. Anong gagawin natin kung hindi mo magawa yon? Kailangan mo iyong pagpraktisan. Pumunta tayo sa banig at ngayon, pakinggan mo. Kapag kaliwang kamay naman ang pinag-uusapan, iikot ka na ngayon. Ilalagay mo ang kaliwang kamay mo sa likod hanggang sa ang kaliwang tuhod mo ay halos itinuturo na ng mga daliri mo. At ito ang mahalaga, manatili ka na ang palad mo ay nakadikit pa rin sa sahig. At aatras ka ng ganito, ganyan. Hanggang maramdaman mong dito, nagsisimula ang pag-unat. Oo, dito mo mararamdaman ng unat. Pumasa ka doon hanggang makarating ka sa bahagi na kaya mo pang tiisin. Mapapansin mo, kapag naghintay ka, huhupa ulit ang hatak at uusad ka ng kaunti pa. Gawin mo yan ng 1 minuto unti-unti. Pagkalipas ng 1 minuto, idagdag na ang pampalakas na ehersisyo. Ibig sabihin, idinidiin mo gamit ang mga dulo ng daliri, dulo ng hindalake, at buong palad ng pinakamalakas pababa. Tapos bibitawan mo at itutuloy mo pa ang pag-unat. At pagkatapos, ulitin pa ulit. Idin mo talaga pababa gamit ang mga daliri, bibitawan mo at itutuloy mo pa ang pag-unat. Oo, gawin mo yan sa 2 minuto. At sa 3 minuto, kapag tapos na ang 2, aayat ka ulit sandali at hiilahin mo ng buong lakas gamit ang mga daliri paatras, gamit ang hindalaki paatras papunta sa siko. Nakaunat ang siko, itinulak palabas ang bisig. At hilahin
Dahil nakakaroon tayo ngayon ng komunikasyon sa mga kalamnan na ito at iniisip nila paano pinakamainam ayusin ang kasukasuan. At pagkatapos, lalabas ka. Balikan natin yung unang ersisyo at itong ngayon. Naiintindihan mo naman ang pag-uunat. Ang dami nang nangyayari sa utak mo. Pero itong pagkontrol sa paggalaw, bakit hindi na ito nagagawa ng karamihan? Hindi nila ito nagagawa dahil hindi nila ito pinapraktis. Ano ang mangyayari kung hindi mo ginagawa ang isang paggalaw? Kapag ganon, ang koneksyon sa utak na dati ay parang kalsada dahil palaging ginagawa ay nagbabago. Unti-unti itong nababawasan, hanggang sa kalaunan, nagiging parang daan na lang sa bukid o yapak na landas. At pagkatapos, hindi mo na talaga magagawa. Hindi na malinaw ang yapak na landas, kaya hindi na ito matutunton ng mga kalamnan. At pagkatapos, sisimulan mong sanayin iyon. Mula sa yapak na landas sa utak, nagiging daan ito. Tapos, nagiging maliit na kalsada, malaking kalsada, at sa huli ay nagiging highway. Mapapansin mo kung gaano ito kabilis mangyari. Sigurado ako, kanina nung ipinakita ko kung paano ito sanayin ng kontrolado, siguro mga 30 segundo o 1 minuto lang iyon. Bumalik agad ang mga programa. Diyan mo makikita ang nangyayari sa utak kahit kaunting pagsasanay lang. Ngayon, dilipat na tayo sa ikatlong ehersisyo at tayo dyan. At ngayon, gagamitin natin ang kanang paa. Baka alam mo ang isang patakaran na makakatulong para maprotektahan ang bukong-bukong at tuhod. Sinasabi nito na huwag baluktutin ang tuhod ng lampas sa haba ng mga daliri ng paa. Kapag naguhit ka ng tuwid na linya pababa, parang patayong guhit yon, oo. Sa tingin ko, mali talaga ang patakarang ito dahil kabaliktaran ang totoo. Sasabihin ko, kailangan mo talagang makayuko ng kahit hanggang dito. At kung maaari, mas higit pa doon. Subukan mo muna ngayon. Hanggang saan kaya mo? Umaabot ba hanggang kalahati ng taas ng paa mo kapag tuwid at pababa ang linya rito? O kaya mo bang umabot ng konti sa unahan o hindi umaabot? Kahit saan ka makarating, tandaan mo lang. Ngayon, magsisimula na tayo mag-practice. Pumasok ka ng sagad hanggang sa abot ng kaya mo. Ilagay mo lahat ng bigat sa panig na ito. Humawak ka na lang sa upuan o iba pa. Unti-unti mo pang ilusong ang katawan mo. Pwede ka ring umusad ng paa paabante. Mas madali mong magagawa yan gamit ang bigat ng katawan mo. Basta wag lang aangat ang sakong mo. Sige? Kaya yunat mo talaga ng husto. 1 minuto. At pagkatapos, idiin mo ang mga daliri at harap ng paa mo ng sobrang higpit sa sahig. Idiin mo talaga. Higpit, higpit, higpit. Pakawalan mo. Mapapansin mo, kaya mo pa pala. Mapapansin mo rin, sa bukong-bukong, kailangan mag-ingat. Huwag biglang igalaw dahil mabilis itong maging hindi komportable kaya gawin ng dahan-dahan. Pagkatapos, ulitin pa ng 2 o 3 beses sa 2 minuto. Higpitan pa at lumalim pa ng kaunti sa pag-unat. Pinapataas mo palalo ang pag-unat. At sa huli, itaas mo ang pa at hilahin mo ito hanggat maari papunta sa tuhod gamit ang sarili mong puwersa. Talagang ikaw ang humila. Nag-uusap na ulit ang mga kalamnan sa harap at likod. Paano natin pinakamahusay kokontrolin ang ayos ng kasukasuan ng paa? Habang mas ginagawa mo ito, habang mas nagsusumikap ka, mas natututo ang utak at ginagawang mga daan ulit ang mga landas o minsan ay mga highway pa nga. Tama? Kaya talagang idiin mo. Pwede mo ring pakawalan sandali tapos idiin ulit. Pakawalan tapos idiin ulit. Lahat ng ito ay lalong gumaganda. I-share mo ang video na to sa mga kaibigan at tingnan kung sino ang mas magaling. Subukan mo magpa-contest. Kung gusto mo pang subukan ang iba mo pang saklaw ng galaw, panurin ang video na ito.